Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa usapin about po kina Nanay Rosabel. At yung nanay nga po ni Joy Joy, hindi na tayo magpaligoy-ligoy dahil ang sabi nga niya, pinagkakitaan daw po ni Daddy Frankie ito pong si Joy Joy. Sino ba mga kapatid ang sa palagay natin yung pinagkakakitaan si Joy Joy? Hindi kaya yung nanay na pinagsinamantala na hanggat nakaburol yung kanyang anak? Patay na nga, pinagkakakitaan pa, di ba? Sa palagay ko mga kapatid, usapin ito po sa pinagkakakitaan. Dahil alam naman natin po na si Daddy Frankie, yung mga vlog niya, ay talagang labis-labis po yung itinulong niya. Kahit po naman na natural na po, dahil charity vlogger nga ay kumikita, di ba? Pero ibinabalik naman po ni Daddy Frankie. Sa tatlong vlog niya na napanood natin, ulit-ulitin natin mga kapatid, sabihin na natin mga sirang plaka tayo. Para po maintindihan po ng karamihan sa buong mundo ang nakakapanood po dito na si Daddy Frankie po, 3 beses lang po yan ibinilag, pero po sulit naman po yung pagtulong niya. Dahil nakilala siya sa estrada o sa tabing kalsada. Alam niyo po mga kapatid, ang hirap po manumbat eh. Pero maraming naninira. Nasabi nga daw ng netizen, pinagkakitaan, ikinontent ni Daddy Frankie at pinagkakitaan. Normal po na tayo po ay pag gumagawa ng content, may nanonood, kumikita po tayo, no? Pero hindi lang si Daddy Frankie ang nagbablog kay Joy Joy. Maraming mga vlogger na sa palagay ko po, hindi naman po magiging lugi ang pamilya ni Joy Joy dahil lahat ibinigay ni Daddy Frankie, di ba? Doon na lang tayo sa usapin about Purenaria. Sino ba ang dapat po natin dito sisihin? Di ba po? Sa palagay ko po, opinion ko, sa napanood ko, ang nanay ni Joy Joy. Sorry Joy Joy, na wala ka na nga. Ito, maraming issue dahil yan sa iyong nanay. Para sa akin, mga kapatid, sino ba ang pinagkakakitaan? No? Dahil si Daddy Frankie, nung pumunta dyan, yes, na-vlog. Pero magkano po ang binigay? Diba? 35,000 sa kanilang magkapatid. 30 kay Daddy Frankie at kay Boss GB ay 5,000. Malaking bagay po yun. Sino man po, walang basta-basta po makakabigay na ganung amount para lang po masolve ang problema po dito sa nanay na si Rosabel. Nalilito po ako sa kanyang pangalan, Rosabel. Alam niyo po, maraming kumakalat sa mga reels na parang si Daddy Frankie po ang napapasama. Kaya nandito po ako at saksi po ako. Napanood ko po. At marami akong napapanood dyan sa reels. At vlog ni Dansky at ni Jojo Albasan. No? Napanood ko po yun. Pero sa totoo lang po mga kapatid, ang may kasalanan po dito, ang sinungaling po dito, ito pong si Nanay Rosabel. Dahil si Nanay Rosabel hindi marunong pong magsabi, Niangki magpasalamat. Salamat po Daddy Frankie kahit kaninong vlog o kaya kay Dansky or kay Jojo Albasan, dapat po matuto rin tayong i-recognize yung taong
nagbigay sa atin ng tulong, 'di ba? Maliit man o malaki ang itinulong ng ating mga kababayan or vlogger, dapat po 'yan pinasasalamatan pa rin, no? At mayroon nga akong naririnig na si Daddy Frankie daw ay pinagkakitaan. Nabasa ko po yan, nandyan po yan sa thumbnail ko. At napapanood ko po sa mga reels. Kasi bago ako matulog, nag-i-scroll po ako. Minsan po naiinis po ako sa mga naririnig natin, pero nauunawaan ko mga content creator po, para po panoorin ang kanilang sinasabi, yung mga vlog nila na walang katotohanan, mga fake news nga, At pumunta sa isang attorney ba yun, na nanghingi din yung si Nanay Rosabel, pero I don't care. Pero ang pinaglalaban lang namin dito, yung katotohanan na ginawa ni Daddy Frankie para po dito sa pamilya ni Jojoy, di ba? Patay na nga si Jojoy, pinagkakakitaan pa at may issue pa, no? Nga hindi basta-basta issue. Dahil yung isang Daddy Frankie na pumunta dyan agad-agad at binigyan kayo ng tulong, parang minasama nyo pa. Ito po yung hindi makatarungan, mga kapatid. Para sa akin, mga kapatid, real talk. Ito pong si Nanay Rosabel, siya po yung pinagkakakitaan ang kanyang anak na, yan nga po, patay na. Kalain mo, 30,000, 35,000 pangbayad sa jeep at gastusin sa pagkain, 1 week, another 1 week na nag-extend kayo. Diba? Hindi po yun makatarungan. Para sa akin, ang kahirapan, hindi po yan hadlang sa taong nangangailangan. Huwag gamitin po ang patay. Diba? Na kung sakali man po may mga tumulong, dapat po yan na-appreciate nyo. Kung ano po ang ibinigay nyo, yun, pasalamat po kayo. Hindi po gawin anak buhay ang patay, Nanay Rosabel. Tandaan mo yan. Dahil hindi ka lang din ang nawalan. Dahil ako po, nawalan din. Masakit, mayaman man tayo, mahirap man tayo. Pag tayo po ay namatayan, masakit po. Na hanggang ngayon po, pinaghihirapan ko po. Nagdudusa pa rin po ako dahil namimiss ko po ang aking magulang. Pero tandaan mo po, Nanay Rosabel, huwag po tayong maging sinungaling. No? Alam ko, nangangailangan kayo ng tulong. Pero sa malinis ng paraan, tandaan nyo po yan, Nanay Rosabel. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang at sana po mapanood po ito ng karamihan. Lalo na po Dansky at si Jojo Albasan. Kasi po, si Nanay Rosabel po dito ang may kasalanan. Sinungaling. Hindi po si Daddy Frankie. Hindi po pinagkakapirahan ni Daddy Frankie si Jojoy. Ang alam ko po, sa napapanood ko, ito po ginawang hanap buhay ng nanay ni Jojoy. Iyan si Nanay Rosabel, ang kanyang anak na nakahimlay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at suportahan po natin si Daddy Frankie, ang kanyang team at lalong-lalo na po si Aling Rochelle Vlog. Maraming salamat po. Please like and share po para po ito ay mapanood po ng karamihan. Na si Daddy Frankie po, tumulong lang po at walang hinihingi ng kapalit. Marami pong salamat. Thank you. Bye-bye.